Niyakap ni Logan si Kara nang nasa loob na sila ng private plane. Kanina pa kasi wala ito sa sarili at tila balistang balisa. "You'll be safe now, mommy," bulong ni Logan sabay halik ng noo ni Kara para iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. "Natatakot ako, Logan," usal ni Kara habang nakayakap pa rin dito. "Shh! Nakaalis na tayo, hindi na nila tayo masusundan," wika ni Logan. Hindi pa nga nakakala yung private plane na ginawa nilang getaway. Bigla naman silang nagulantang na may marinig na putok ng Armalite hanggang sa umiwas ang piloto nagmamaneho ng kanilang sinasakyang panghimpapawid. "Ano yon?" sabay na tanong ng dalawa at kala sa pagkakayakap. Mas lalo pang dumami ang sunod-sunod ng pagputok ng Armalite hanggang sa nagpagewang-gewang ng kanilang sinasakyan. "Logan, ano nangyayari?" tanong ni Kara na umiiyak na rin. "Shh! Relax lang, makakaalis tayo ng ligtas dito," aniya. "Promise me, kahit na anong mangyari, hindi ka hihiwalay sa akin, ha? Pagbalik natin ng Manila, magpapakasal na tayo sa ayaw at sa gusto mo," aniya. "Puro ka naman biro dyan, mamamatay na nga tayo, ganyan ka pa," reklamo ni Kara sabay kurot kay Logan. Kahit kabado na rin si Logan sa nangyayari, kinuha niyang life vest at sinuot kay Kara. Pagkatapos niyang ayusin ang vest ni Kara, siya naman ang nagsuot ng kanyang vest. Nang masunog ang eroplano, wala na nagawang piloto, kundi ilanding to sa karagatan. Nang lumanding to sa malawak na karagatan, sabay na tumalon si Kara at Logan sa dagat. Ngunit sa lakas ng alon nagkahiwalay silang dalawa. "Logan!" malakas sa sigaw ni Kara na makitang ano nilang lihim na minamahal pa palayo sa kanya. "Logan! Logan! Logan!" Paulit-ulit niya sigaw hanggang sa hindi na niya makitang lalaki. Iyak siya ng iyak habang lumalangoy. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit sa laki ng alon at lakas ng hampas nito, tinatangay lamang siya. Wala na si Kerang nagawa kundi lumangoy ng lumangoy hanggang sa makakita ng pangpang. Kahit namumulikat ng kanyang mga paa ay hindi na niya ito alintana. Ang tanging mahalaga sa kanyang makaligtas siya. "Sorry, Logan, sorry!" Malakas sa sigaw ni Kara. Nagpatuloy siya sa paglangoy hanggang sa kapusin siya ng hininga at hindi niya na alam kung ano pang susunod na nangyari. Nagising si Kara na nasikatan ng araw ang mukha niya. Pinakiramdaman niya kung nasa dagat pa rin siya. Ngunit hindi niya na makapa ang dagat. Pagkus puro buhangin na lamang. Tinakpan niya ang mga mukha gamit ang kamay niya at dahan-dahang bumangon. Nakita niyang nasa pangpang na siya at may mga bangka. Hindi niya alam kung nasang lugar ba siya napadpad. Naglakad-lakad siya sa buhanginan na nakayakapak at hindi alintanang sobrang init at halos masunog ng talampakan niya. At medyo nakakaramdam na siya ng hilo hanggang sa nanghina na siya at bumagsak na. "Mando, bilis! Halika dito, may tao!" Sigaw ni Aling Nena sa asawang si Mang Mando. Kasalukuyang tinatali ang kanyang bangka na ginamit sa pangingisda. "Ano ba yan, Nena? Ang ingay mo!" sagot nito sa asawa at halos malaki ang mga bilog nitong mata sa nakita. "Sino yan, Nena? Patay na ba yan? Baka mapahamak tayo dyan. Tara na," sabi nito. Sa asawa ngunit matigas ang asawa niya kaya naiwan ito. "Teka nga, Mando, bumalik ka dito, may pulso pa siya," sigaw nito sa asawa niya kaya napabalik siya sa kinaroroonan sa asawa niya. "Tara na nga, Nena, iwan mo na yan," wika nito. "Magtigil ka, Mando, tulungan mo ko dito kung ayaw mong wala ng pananghalian mamaya," banta nito. Walang nagawang matanda kung hindi sumunod na lang sa gusto ng kanyang asawa at napakamot na lang din sa kanyang ulo kasabay ng pagtulong niya sa asawa habang buhat-buhat ang babaeng nakita nila. Dinala na ito sa malapit na klinik para mabigyan ng paunang lunas. Nagtanong ang nurse kung ano nangyari sa pasyente ngunit walang masyadong naisagot ang mag-asawa. "Ano pong nangyari sa pasyente?" "Hindi po namin alam, nurse. Basta kanina pagkatapos naming mangisdang mag-asawa at kasalukuyang ko tinatali ang bangka ko na marinig kong ang king asawa nang nagsisigaw na may tao raw sa pangpang kaya nang magdali akong lumapit sa kinaroroonan niya. At doon ko na nga nakita na may tao nga siyang kasama." Mahabang paliwanag ni Mando sa nagtanong na nurse. "Ganun po ba? Paano kaya natin siya maibabalik sa kanyang pamilya?" wika ng nurse. "Siguro kapag nagising na lang po siya, nurse, saka natin tanong kung taga saan ba siya at anong ginagawa niya dito sa Isla Monteverde. Halata namang dayuhan ng babae," singit na Aling Nena. "Sige, wala naman ako nakitang fracture sa katawan niya maliban sa mga ilang pasa nito sa katawan. Marahil nabangga siya." "Nay! Nay!" sigaw ng dalagitan nilang anak na si Mercy. Patakbong humahangos to sa kanilang mag-asawa. "Ano ba yan, anak? Kumakasigaw ka para kami gulo?" saway ni Mang Mando sa dalagitang anak. "Minatagpo ang patay kasi sa kabilang pangpang," wika na anak nito na si Mercy. "Ha? Paano patay, anak?" "Wala daw pong malay, Nay, pero sinusubukang i-revive na rin ng mga nurse doon. Sa tingin ko po magkasama silang dalawa at sakay sila ng lumanding na private plane ng mga Smith," wika nito. "Smith? Ano yun, anak?" naguluhan tanong ng ama't ina niya.
Smith Nay at Itay, isa sa pinakabatang mayamang bilyonaryo sa Manila po, si Mr. Logan Smith, paliwanag nito. Kung tamang ang hinala mo anak, mayaman ang mga taong ito, pero anong nangyari sa eroplano sinasakyan nila? Usisa ni Aling Nena sa anak na si Mercy. Ayun na nga po inay, kagabi raw nagkagulong Isla Monteverde na may makita silang eroplanong pagewang-gewang hanggang sa bumagsak sa dagat. Ang hinala nila na wala ng balanse ang eroplano dahil nasusunog ang ilalim nito. Kaya paniguradong ako na yung babaeng napulot niyot kasama sa eroplanong bumagsak. Wika niya. Habang nag-uusap-usap sila, bigla namang nagkamalay si Kara. Sino po kayo? Nasaan po ako? Tanong ni Kara. Nagkatingin na naman ang mag-anak pati ang nurse na gumagamot sa kanya. Ineng, nasa klinika ng Isla Monteverde. Napulot ka namin kanina ng asawa ko. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong nito. Napapikit si Kara ng sandali, tinalalang nangyari sa kanila. Dumilat siya at nagsalita na. Nasira po kasing sinasakyan namin ang kasama ko at nagkahiwalay po kami sa dagat. Masyadong malakas ang alon at tinangay po siya. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Wika ni Kara. Ganun ba Ining? Pero alam mo bang pangalan mo? Tanong nito. Opo, ako si Kara. Saang isla po ba ito? May mga cellphone po ba kayo para makatawag po ako sa bahay? Tanong nito. Sabay na umiling ang mag-anak. Ineng, walang signal dito kaya hindi uso sa amin ang mga gadget. Kung gusto mo pwede ka naming dalhin sa bayan. Maraming telepono doon. Pero sa ngayon magpahigaling ka na muna. Maringwi ka ng matanda. Tama kasi na may sugat at pasaka pa na kailangang maghilom. Singit ng nurse. Last na po, nakita niyo po bang kasama ko? Tanong ni Kara. Wala kami nakitang kasama mo nang makita ka namin kanina. Pero sinabi sa amin na may natagpuan sa kabilang pangpang at kasalukuyang ginagamot na rin. Dahil matindi ang tama ng bahagi ng ulo niya. Sagot ni Aling Nena. Ganun po ba? Pwede niyo po ba akong samahan sa taong sinasabi niyo at baka siya na pong kasama ko? Pakiusap ni Kara. Ngunit hindi pinabura ng nurse lalo pat mahina pa rin ang katawan niya. Hindi pa pwede, mahina ka pa at isa pa hindi rin tayo papayagan doon. Kaya mas mabuting magpagaling ka na muna at sasamahan ka na lang namin kapag pwede na. Maraming salamat po sa inyo, Aling Nena. Nena na lang ay tawag mo sa akin at ang asawa ko naman siya si Mado at ang dalagitan naming anak na si Mercy. Nauna na sila at nagbadadapit hapon na rin. Maiwan ka na muna namin dito. Matulog ka na't magpagaling ha? Bili na wika ni Aling Nena. Tumangu-tangu lamang si Kara at lumabas na sina Aling Nena at ang nurse. Nabalitaan naman ni Rickson na nagkaproblemang private plane na sinakyan ni Logan at wala siyang kaalam-alam na magkasama na sina Kara at ang kaibigan. Tumawag na rin siya sa mga rescuer na maghahanap sa kaibigan. Nagstay na muna sa mansyon si Rickson para samahan ng kambal habang pinaghahanap pa ang mga magulang ng mga bata. Sana lang ligtas ka bro, kailangan ka pa ng mga anak mo't ni Kara. From time to time tinatawagan niya mga rescuer para magtanong kung may update na. Ngunit bigo siya ayon sa mga rescuer, hindi pa rin daw nahahanap ang kanyang kaibigan. At masyado na ring gabi kaya pagpapabukas na lang ulit nilang paghahanap. Wala namang magawa si Rickson. Sapagkat mahirap nga namang maghanap ng gabi na, napatingin siya sa kambal na kasalukuyang natutulog na. Mga anak, gagawin lahat ng tito. Mahanap ko lang ang daddy niyo. Alam ko miss na miss niyo na rin sila, usal ni Rickson. Isinara na niya ang pintuan ng kwarto ng kambal at naglakad ng master's bedroom. Kung saan dito muna siya nagstay, wala pa siyang plano umuwi ng bahay niya gayong binili sa kanya ng kaibigan ang mga bata bago umalis. Pagkarating niya sa kwarto, sumalampak siya sa kama at nagmuni-muni para dalawin siya ng antok hanggang sa nakatulog na rin siya. Samantalang nakuha naman si Logan na isang manggagamot sa kabilang isla. Puno ng sugat, galos at pasa ang katawan niya at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Emma anak, ikaw na muna magbantay sa turista. Utos dito sa 19 anak na dalagita. Sige po tay, ako na pong bahala kay Kuya Pogi. Mahinang usal niya lalo na kung nisalitang kanya sinabi. Aaminin niya na unang beses niya itong makita sa pangpang ng araw na naglalakad siya. Ang gwapo at kisig ng lalaki kaya hindi siya nag-atubiling tulungan ito at ipagamot sa kanyang tatay na si Tay Milfred. Hindi niya alam kung ano bang nangyari sa lalaki pero ang tanging mahalaga sa kanya ay nararamdaman niya sa lalaki. Matyaga niyang binantayan ito buong magdamag hanggang sa lamunin siya ng antok. Nagulat na lamang siya ng magising kinabukasan at nakamulat na to. Gising ka na pala Kuya Pogi. Ano pong gusto niyo? Nagugutom po ba kayo? Tanong ni Emma. Hindi, sino ka at anong ginagawa ko dito? Nasaan si Kara? Ako si Emma, nakita kita sa pangpang magtatatlong araw na nakakalipas. Sino pala si Kara? Ikaw lang naman ang nakita ko sa pangpang ng araw na yon. Wika ng dalagita. Uuwi na ako, wika ni Logan sabay tayo kaso nga lang bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tuhod. Ouch! Usal ni Logan.
Hindi mo pa kaya. Huwag ka na muna umalis. Magpagaling ka na muna. Awat ni Emma kay Logan, sabay inihiga niya itong muli sa papag. Hindi pwedeng magtagal ako dito. May mga anak ako. Wika ni Logan na ikinisamangot ni Emma. Ang kulit mo naman, sinabing dito ka na muna. Wika nito sabay tali ng paa nito. Anong ginagawa mo sa akin? Miss, ano ba? Pakawalan mo ako. Singhal ni Logan. Makulit ka kasi, sinabing hindi pa pwede. Wika nito sabay ngiti, naglakad na ito patalikod. Teka, saan ka pupunta? Miss, pakawalan mo ko dito. Hoy! Sigaw ni Logan, ngunit tila bingi ang babae at nagdere-derecho lang ito palabas ng pintuan. Sinara na nito ang pintuan at pinadlock para siguraduhin hindi makakaalis ang lalaki. Hoy! Pakawalan niyo ko dito! Sigaw ni Logan habang sinisipa-sipang dalawang paa niya ng katali. Babangon sana siya para kalagan ng paa niya na nakatali kaso hindi niya talaga kaya at sobrang sakit ng likod niya. Malaki ang sugat niya sa likod at ilang araw pa ito bago maghilom. Maging ang mga nasa braso niya ay malalaki rin. Pagkatapos kasi nilang magkahiwalay ni Kara, ay inanod siya ng malakas na alon. Nawalan siya ng malay at hindi niya na alam kung anong nangyari sa kanya. Kaya hinala niya baka tumama siya sa mga bato o kahoy. Itinigil ni Logan ang pagsigaw para naman hindi siya maubusan ng energy. Nakikiusap na lang siya sa matanda na pakawalan siya at mukhang nahihibang ang anak nito at ayaw siyang pakawalan. Pinalipas niya na muna ang isang gabi at natulog. 1 week later, nagising na si Kara at binalikan siya ng mag-asawang Mando. May dala itong tinolang manok para daw lumakas na rin siya. Nagpapasalamat siya sapagkat mababait ang nakakita sa kanya at inalagaan siya ng mabuti. Mag-isang linggo na rin siya mula nang makita siya ng mag-asawa. Medyo gumagaling na rin ang galos at pasa niya sa buong katawan. At bukas na bukas nga sasamahan siya ng mga ito sa bayan para makatawag sa kamag-anakan niya. Nag-aalala na rin siya sa kambal nila. Kumain ka lang na kumain at nanalo sa sabong ang manong Mando mo, kaya may manok tayong tinola, wika ni Aling Nena. Salamat po sa lahat ng tulong, hayaan niyo po kapag nasundo na po ako ng kamag-anak ko. Babawi po ako sa inyo, wika ni Kara. Naku, okay lang yun Ining, huwag mo isipin pa. Ang mahalaga ay magaling ka na at malapit ka nang makauwi sa pamilya mo. Teka nga ba't hindi natin dadaanan na nasa kabilang klinik? Baka siyang hinahanap mong kasama. Paalala nito't muntik pa nga makalimutan ni Kara. Sige po, tipid na sagot nito at nilantakan ng tinolang manok. Matapos siyang kumain, sinamahan na siya ng mga ito sa kabilang klinik para alamin kung ito nga si Logan. Sumakay sila ng dipadyak, medyo malayo raw kasi ang kabilang klinik mula sa isla. Pang-klinik na pinagdalahan sa kanya, makalipas ang 2 oras nakarating na sila sa sinasabi nilang klinik. Nagmamadaling pumasok si Kara sa loob at hinanap ang sinasabi nilang kasama niya. Gayun na lamang ang dismaya niya na hindi si Logan ang nakita kundi ang pilotong kasama nila sa eroplano. Nasaan ka na Logan? Bulong ni Kara sa sarili. Nagising si Rickson sa sunod-sunod na tunog ng ringtone ng cellphone niya kaya napabalikwas siya ng bangon. At nang i-check niya mula ito sa mga rescuer ay sinabing may natagpuan daw sa Isla Monteverdeng dayuhan. Sa pag-aakalang si Logan ito'y ibibili niya ang kambal sa mga kasambahay para sumunod sa Batanes. Doon daw kasi nakitang private plane na sumabog. Umalis siya ng mansyon na buong pag-asang makikita ang kaibigan. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe niya at naabutan niya ang rush hour. Dumiretso na siya sa LSGC at naghihintay ng plane na gagamitin niya sa pagsundo sa kaibigan. Help! Help! Malakas sa sigaw ni Logan at natigil siya na may nagbukas ng pintuan. Sus Mariosep, anong nangyari sa'yo? Tanong ng matanda. Help me! I will pay you any amount, wika nito. Naku, hindi na kailangan. Tutulungan pa rin kita. Teka nga, sino bang nagtali sa'yo? Tanong nito. Habang kinakalagan ng tali ang mga paa niya. Yung dalagita po, sagot niya. Natigilan ng matanda sa pagkalas ng tali niya. Si Emma ba? Yung anak ko? Tanong nito. Opo, siya nga yata yun. Alanganin na sagot ni Logan sapagkat hindi niya naman lubos na kilala ang dalagita. Pasensya ka na sa anak ko. May sakit kasi siya sa pag-iisip. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Hinging paumanin ng matanda sa ginawa ng kanyang anak. Okay lang po. Tulungan niyo na lang po ako makaalis dito. Kailangan ako ng mga anak ko. Sige, kapag magaling ng sugat mo sa likod, pasensya ka na't medyo malayo tayo sa bayan kaya hindi kita madadala doon. Wala rin akong sapat na perang magagamit para dalhin ka sa ospital kaya sinubukan ko na lang nagamutin ka sa paraang alam ko. Saad ng matanda. Salamat po. Hayaan niyo po't babawi ako sa inyo kapag nakaalis ako dito. Ipapagamot rin natin ang anak ninyo para matulungan siya ng mga dalubhasan doktor. Wika ni Logan. Naku, salamat po. Matagal ko na siyang gustong ipagamot kaso wala akong sapat na pera para mapacheck up siya. Kaya hulog kayo ng langit sa aming mag-ama. Aniya. Habang ginagamot nitong sugat niya sa likuran gamit ang mga ginayat na halamang gamot na mabisang magpatuyo ng mga sugat.
Wala po yun, kailangan ko lang talagang makatawag sa pamilya ko, sambit ni Logan. Siya nga po pala, may nakita po ba kayong kasama ko? May kasama po kasi ako ng nasirang eroplano at nagkahiwalay po kami dahil sa lakas ng hampas ng alon na tangay ako. Naku wala, ikaw lang ang nakita ni Emma. Sagot nito't kumuha ng gasa sa cabinet niya para balutin ang sugat nito. Nakahubad si Logan kaya kitang-kita ni Emma ang mala-adonis niyang katawan mula sa likuran. Sa unang beses na nakita niya ito'y may kakaiba na siyang naramdaman sa lalaki kaya hindi siya papayag na makaalis ito sa poder nila kahit na pumatay pa siya. Emma was a victim of rape na tinago niya sa kanyang ama hanggang sa natrauma siya at nawala ng bait sa sarili. Hindi na naging normal ang buhay niya. Parati siyang natatakot at baka maulit pang gagahasa sa kanya ng anak ng mayor ng kanilang bayan. Kaya nang makita niya estranghero bigla siya nabuhay na pag-asa. Kaya ayaw na niya itong pakawalan. Ika nga ng iba, it was a love at first sight. Kaya nang malaman niyang tutulungan to ng kanyang itay na paalisin nagalit siya sa itay niya, gusto na lang niya itong ikulong na rin sa bahay nila. Sakim na kung sakim pero napamahal na siya sa estranghero at nahirapan na siyang i-let go ito. Lalo na't narinig niyang may anak pa ito at baka may asawa na rin. Nang makalis ang itay niya, mabilis siyang pumasok sa loob. Gising ka na pala, tanong nito. Oo, kanina pa. Gusto sanang sungitan to ni Logan nang maalalang sinabi ng matanda, kaya hinayaan niya na lang ito. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. May pagkain ba dyan? Marami. Gusto mo bang ipaghahain kita? Sige, wika ni Logan. Kung heto lang ang tanging paraan para hindi na siya itali ng babae gagawin niya. Sige, ihahain ko lang. Siya nga pala, nasa ng itay mo? Tanong niya. Nasa bahay. May ginagawa, sagot niya. Anong ginagawa mo anak? Tanong ng matanda sa anak niya si Emma. Itatali kita. Narinig kong sinabi mo sa estranghero. Tutulungan mo siyang makatakas. Makatakas? Anak, hindi natin siya pagmamayari. Hindi natin siya pwedeng kupkupin ng habang buhay. May pamilya siya. Manahimik kang matanda ka. Ang dami mo sinasabi. Singhal ni Emma na halatang sinusumpong na naman. Anak, huwag mong gawin ito. Pakiusap. Manahimik ka sabi. Sabay pukpok niya sa batok nito at nawalan ng malay. Mabilis niya itong kinulong sa kwarto nito at inilak. Napangiti si Emma nang maalalang ginawa niya sa gabal niyang tatay. Hindi man lang siya nakonsensyang naiwan niya ito sa kwarto at babalikan na lang niya kung kakain na. Ayaw sana niya itong gawin, kaso mapilit ang itay niya sa gusto't hindi sila magkasundo. Napagod na rin siyang paliwanagan ito kaya ikinulong na lamang niya. Lumapit siya kay Logan dala ang lugaw na niluto niya para dito. Salamat, wika ni Logan. Bakit hindi mo ayain ang itay mo? Nasaan ba siya? Tanong ni Logan na medyo nagtataka na. Dahil kanina pa hindi napuntang matanda para i-check ang sugat niya. Tapos na siyang kumain. Magpapabayan daw siya, sagot nito. Pero duda si Logan sa sagot ng dalagita. Parang may kakaibang nangyari na dapat niyang malaman. Okay, tipid na sagot niya sabay bangon at kuha ng lugaw. Ako na, agaw ni Emma sa kutsara na. Ako na, kaya ko naman. Hindi ako baldado. Nakita niya nagtalim ng tingin ng babae. Sabi nga ko na, makinig ka kung ayaw mo uminit ang ulo ko, wika nito. Wala nang nagawa si Logan kung hindi isubong lugaw na niluto nito. Sana lang makaalis pa ako ng buhay dito, usal ni Logan. At dito na po nagtatapos ang ika-16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.